Po sa ating lahat, just a real talks lang, sharing. Okay, ngayon ay September 29, bukas, September 30. Then, siyempre, magiging October na. So, talagang ang bilis na ng panahon, Then, All Saints Day, Christmas, pagkatapos New Year. Then, comes sa 2025. Ngayon, ano bang mahalaga dyan sa 2025? Ito yung pagkakaroon natin ng midterm election dito sa Pilipinas. Kung saan dyan sa Senate, pipili o mag-iildikuli tayo ng 12 candidates para sa pagkasenador. Okay. Ngayon, bilang bahagi ng ating voters education, then sana tayong mga Filipino voters ay aware sa mga nangyayari sa ating bansa. Aware tayo sa mga issues. Will inform tayo sa mga government programs, sa mga nangyayaring investigation, and so on. So in other words, may mga issues talaga na sa ngayon ay nasa limelight. So halimbawa, yung issue sa West Philippine Sea, pagkatapos issue sa mga na lumabas as a result of this congressional hearing, issue kay Vice President, issue kay Kibuloy, issue sa mga nangyayari sa Davao, issue sa mga wanted like Bantag, etc. etc. Okay. So, tulad ng ating nasabi, yung mga bagay na ito ay sana maging basihan sa pagpili ng mga nararapat na candidates. It's very unfortunate. It's sad to note na sa ngayon ang pinaka-headline ng news lagi ay about politics. Ngayon, sana, hindi lang sana, dapat ang magiging limelight sana sa news ay yung economic development, yung mga magagandang nangyayari sa Pilipinas, and so on. But sad to note nga, iba yung nangyayari. Awayan ng mga politiko, yung bashes sa mga bagay-bagay. Okay, so balik tayo doon sa pagkakaroon ng sa midterm election. So, alimbawa, dito sa i-concentrate natin doon sa senatorial, Okay. Ang isang issue nga dito sa Pilipinas ay yung West Philippine Sea. Ngayon, sa pagpili natin ng candidates para sa Senate, dapat pipili tayo ng mga candidates na makikiisa sa interes ng Pilipinas. So in other words, ang kanilang loyalty ay sa Pilipinas. Hindi ang loyalty ay nasa bansa o nasa China at saka iba pa, Okay. Kasi paano tayo magkakaroon ng common stand against China kung marami sa ating mga legislature ang pabor sa China? Just like sa Senate sa kasalukuyan, talagang marami pa rin yung mga sumusuporta sa China. Halimbawa ni Senator Padilla,
Bato, Bungo, itong mga Cayetano, ah, at saka iba pa. Kasi ang kwan dyan, actually, ang isang reason kung bakit sumusuporta yan sa China ay ito. Ang kanilang loyalty ay kay Duterte. Ngayon, si Duterte ay ang loyalty ni Duterte ay sa China, kaya tuloy sinusuportahan din nila ang China. Yan. Ngayon nga, going back to the basic question, paano magkaroon ng common stance ang mga Pilipino against China kung marami sa ating mga legislature ang panig sa China. So, comes this election, then wag natin silang iboboto. Hindi natin sinasabi ito dahil galit tayo sa kanila. But ang tinitignan natin yung issues. Okay? Mas mahirap talagang mahirap na magkakaroon tayo ng isang, let's say, stand against China kung marami dyan ang maka-China. Pagkatapos, siyempre, it was proven naman na nagiging successful itong pagkakaroon ng alliances with other countries. Okay, so mayroon tayong strong alliance with the US, Canada, Australia, UK, France, Germany, yung nasa NATO, North Atlantic Treaty Organization members. So, maganda yun, ano? Okay, ngayon, kung mas marami uli yung mga maka-China, so, kwan ulit, baka makwan uli yan, maraming question about that alliances. Okay? So, ako ay naniniwala na talagang we have to avoid war dahil hindi ka natin kayang labanan ang China. Ngunit, lalaban tayo para naman ipakita natin yung determination na we have to fight for our rights. Ngayon, kung talagang talo tayo, so walang magagawa. Surrender, pero lalaban muna tayo. So, yan ang personal na opinion ko. Okay, bilang Pilipino sumuli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Labay tayong mga Pilipino.